Maitim na pula. Hindi dugo, kundi isang mantsa ng lipstick na kulay kalawang. Nakadikit ito nang mariin sa kwelyo ng puting polo shirt na hawak ni Astrid para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil ang kanyang kamay sa pag-usad ng plansa. Ang singaw mula rito ay humalo sa biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito ang sandaling kinatatakutan ng bawat asawa. Ang sandaling ang isang simpleng umaga ay nagiging simula ng isang bangungot. Ang tahimik na tunog ng plansa ay tila naging ogong ng isang paparating na bagyo sa kanyang dibdib. 10 taon. 10 taon na silang kasal ni Mavic. Sa loob ng panahong yon, si Astrid ang naging huwarang asawa. Siya ang gumigising bago sumikat ang araw. Siya ang namamalansa ng damit, nagluluto ng almusal, at sinisigurong plansado ang buhay ng kanyang asawa bago ito humarap sa mundo. Akala niya, sapat na yon. Akala niya, ang pagiging perpekto ay sapat na panangga laban sa panloloko. Pero heto siya ngayon, nakatitig sa ebidensya ng pagtataksil na nakadikit sa tela. Inilapit ni Astrid ang damit sa kanyang ilong. Amoy alak. Amoy sigarilyo. At sa ilalim ng mga iyon yon, may amoy ng pabango na pilit na kumakawala. Matamis. Masyadong matamis. Amoy vanilla at jasmine. Hindi ito ang pabango niya. Hindi ito amoy ng kahit sinong kliyente o investor na kilala niya. Ito ay amoy ng isang babaeng gustong mag-iwan ng marka. Nanginig ang mga kamay ni Astrid. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang punitin ang polo shirt na yon hanggang sa maging basahan. Pero hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Kailangan niyang kumalma. Si Astrid siya. Hindi siya nagpapadala sa emosyon ng walang sapat na plano. Kung mayroon mang tinuro sa kanya ang pagiging asawa ng isang CEO, iyon ay ang sining ng pagtatago ng tunay na nararamdaman. Binitiwan niya ang plansa at maingat na itinupi ang polo shirt. Itinago niya ang mantsa sa ilalim ng tupi, parang isang sikretong ayaw niyang aminin sa sarili. Narinig niya ang mga yapak sa hagdan, mabibigat, kampante. Ang mga yapak ng taong walang tinatago o sadyang magaling lang magtago. Pumasok si Mavic sa kusina. Bagong ligo, mabango, gwapo pa rin kahit may konting puti na sa buhok. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na hindi siya sasaktan. "Good morning, Hon!" Bati ni Mavic sabay halik sa pisngi ni Astrid. Napapikit si Astrid. Dati, ang halik na ito ay nagbibigay sa kanya ng kuryente ng kilig. Ngayon, parang may kung anong laso na dumampi sa kanyang balat. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang sikmura, pero pinilit niyang ngumiti. Yung ngiting praktisado, yung ngiting ginagamit niya sa mga charity event kapag pagod na siya, pero kailangan pa ring maging gracious. "Good morning," sagot ni Astrid. Ang boses niya ay kalmado, walang bahid ng hinala. "Kumusta ang meeting kagabi? Late ka na nakauwi." Naglakad si Mavic papunta sa coffee maker. Hindi siya tumingin ng diretso kay Astrid. Oo. Sobrang tagal ng discussion namin ng mga investors mula sa Singapore. Alam mo naman, kailangan nilang masigurado ang bawat detalye bago mag-invest. Sagot ni Mavic habang nagsasalin ng kape. Ang bilis ng sagot. Masyadong detalyado. Napatingin si Astrid sa likod ng asawa. Singaporean investors? Pero ang alam ni Astrid, kanselado ang flight ng mga investor na yon dahil sa bagyo nung isang araw. Nabasa niya iyon sa email ng sekretary ni Mavic na nakasisi sa kanya. Nagsisinungaling siya. Hindi lang basta nagsisinungaling. Ginagawa niyang tanga si Astrid sa sarili nilang pamamahay. "Ganun ba?" sabi ni Astrid habang inaayos ang mga plato sa mesa. "Sana naging maayos ang lahat. Napansin ko kasi." Tumigil si Astrid. Sinadya niyang bitinin ang sasabihin. Napahinto si Mavic sa paghigop ng kape. Lumingon ito ng dahan-dahan. May bahagyang takot sa mga mata nito, kahit pilit itong tinatago. "Napansin mo ang ano, Hon?"
Tanong ni Mavic. Tinitigan siya ni Astrid. Gusto niyang sabihin, napansin ko ang lipstick sa kwelyo mo. Napansin ko ang amoy ng ibang babae sa balat mo. Pero sa halip, ngumiti ulit si Astrid at inabot ang plato ng sinangag. Napansin ko na parang pagod na pagod ka. Baka kailangan mong mag-vitamins. Sagot niya, nakita ni Astrid ang pagluwag ng balikat ni Mavic. Nakahinga ito ng maluwag. Akala niya lusot na siya. Oo nga eh. Sobrang stress sa trabaho. Sagot ni Mavic at umupo na para kumain. Umupo si Astrid sa tapat niya. Pinanood niya ang bawat galaw ng asawa. Ang paraan ng paghiwa nito sa longganisa. Ang paraan ng pagpunas nito sa bibig. Lahat ng ito, na dati ay pamilyar at nakakapanatag, ngayon ay parang galaw ng isang estranghero. Sino ka ba talaga, Mavic? At sino ang babaeng may-ari ng lipstick na kulay kalawang? Biglang umilaw ang cellphone ni Mavic. Ni Mavic na nakapatong sa mesa. Agad na dumako ang mata ni Mavic sa screen, pero mas mabilis ang mga mata ni Astrid. Nakita niya ito. Isang notification mula sa Viber. Isang pangalan na hindi nakasave, pero may mensaheng bumungad sa screen bago ito mabilis na tinakpan ni Mavic ng kanyang palad. Pero huli na. Nabasa na ni Astrid. Miss na kita, Kuya M. Salamat sa gabi. Kuya M. Parang may bumarang tinik sa lalamunan ni Astrid. Kuya, hindi ito tawag ng isang kliyente. Hindi ito tawag ng isang katrabaho. Ito ay tawag ng isang taong malapit. Isang taong mas bata. Isang taong may karapatang maging malambing. Napatingin si Astrid kay Mavic. Nakita niya ang pamumutla ng mukha ng asawa habang mabilis nitong ibinubulsa ang cellphone. Sino yon? Tanong ni Astrid. Ang boses niya ay halos pabulong na. Wala. Spam message lang. Alam mo naman ngayon, daming scammer. Sagot ni Mavic. Sabay tayo. Mauna na ako, hon. May early meeting pa ako. Hindi na siya humalik. Mabilis siyang naglakad palabas ng dining area. Parang tumatakas sa isang krimen. Naiwan si Astrid sa hapagkainan. Ang katahimikan ng malaking bahay ay biglang naging nakabibingi. Dahan-dahang tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Pumatak ito sa kanyang kamay na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Kuya M. May kilala siyang tumatawag kay Mavic ng Kuya M nung mga bata pa sila. Isang alaala ang pumasok sa isip niya. Isang batang babae na laging nakabuntot sa kanila noong magkasintahan pa lang sila ni Mavic. Isang pinsan. Isang kapatid ang turing niya. Hindi maari. Imposible. Tumayo si Astrid. Nanginginig ang kanyang mga tuhod pero pinilit niyang humakbang papunta sa laundry area kung saan niya iniwan ang polo shirt. Kinuha niya ulit ito. Tinitigan ang mantsa ng lipstick. Kulay kalawang. Rust red. Naalala niya ang huling family gathering nila noong nakaraang buwan. May isang tao na nag-compliment sa kanya noon. Ate Astrid, ang ganda ng balat mo. Pero try mo kaya yung mga dark shades. Uso ngayon yon. At ang babaeng yon ay suot. Ang eksaktong kulay ng lipstick na ito. Freya, ang kanyang pinsan. Ang batang pinalaki ng kanyang mga magulang. Ang babaeng tinuring niyang kapatid. Napaupo si Astrid sa sahig ng laundry area. Yakap-yakap ang maruming damit ng asawa, humagulgol siya ng walang tunog. Ang sakit ay hindi galing sa pagtataksil ng asawa. Ang sakit ay galing sa katotohanang ang ahas na tumuklaw sa kanya ay ang ahas na pinalaki niya mismo sa kanyang sariling bakuran. Pero habang umaagos ang kanyang mga luha, may ibang emosyon na nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Hindi na ito lungkot. Galit. Isang napakatinding galit na nagpainit sa kanyang nanlalamig na katawan. Pinunasan ni Astrid ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Namumugto ang kanyang mga mata, pero matalim ang kanyang tingin. Akala niyo ba mapapabagsak niyo ako? Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone.
may tinawagan siyang numero. "Hello, Manang Loring." "Yes, Ma'am Astrid." Sagot ng matanda sa kabilang linya. "Huwag mong lalabhan ang puting polo shirt na iniwan ko sa laundry area. Itago mo. At Manang, po, ihanda mo ang guest room. Pakiramdam ko, dadalaw ang paborito kong pinsan ngayong gabi." Ibinaba ni Astrid ang telepono. Nagsisimula pa lang ang laro at sisiguraduhin niyang siya ba ang tatapos nito. Bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagpasok ng isang masiglang tawa na pumuno sa buong sala. "Ate Astrid, namiss kita." Isang mahigpit na yakap ang sumalubong kay Astrid. Si Fria, bata, maganda, at puno ng buhay. Suot niya ang isang fitted dress na nagpapakita ng kanyang kurba. Ang buhok niya ay bagsak na bagsak at ang balat niya ay kumikinang sa kalusugan. Pero hindi ang ganda ni Fria ang unang napansin ni Astrid. Ang amoy, vanilla at jasmine. Matamis, nanunuot, at pamilyar na pamilyar. Ito ang eksaktong amoy na kumapit sa polo shirt ni Mavic kaninang umaga. Nanigas ang katawan ni Astrid habang yakap siya ng kanyang pinsan. Gusto niyang itulak ito palayo. Gusto niyang masuka. Pero sa halip, pinilit niyang gumanti ng yakap. Isang yakap na kasing lamig ng yelo. "Namiss din kita, Fria," sagot ni Astrid. Ang boses niya ay normal, pero ang kanyang mga mata ay blangko habang nakatingin sa kawalan. Kumalas si Fria at ngumiti ng pagkatamis-tamis. "Sorry ate ha, biglaan ang dalaw ko. Sabi kasi ni Kuya ni Kuya Mavic na magdi-dinner daw kayo. Naisip ko lang makikain, wala kasi akong kasama sa condo eh." "Kuya M." Muling narinig ni Astrid ang tawag na yon. Dati, tunog ito ng paggalang at paglalambing ng paisang nakababatang kapatid. Ngayon, tunog ito ng isang sikretong code. Isang insulto. Lumabas si Mavic mula sa dining area. Nakabihis na siya ng pambahay. Relaxed na relaxed, parang walang tinatagong bahid ng kasalanan. "Oh, andito na pala ang baby cousin natin," bati ni Mavic. Nakita ni Astrid ang saglit na pagtingin ni Mavic kay Fria. Mabilis lang, wala pang isang segundo. Pero sa isang segundong yon, nakita ni Astrid ang kislap sa mata ng asawa na matagal na niyang hindi nakikita kapag nakatingin ito sa kanya. "Halina kayo. Handa na ang pagkain." Yaya ni Astrid. Tinalikuran niya ang dalawa para itago ang nanginginig niyang mga labi. Sa hapagkainan, masigla ang kwentuhan. Si Fria ang bida. Kwento siya ng kwento tungkol sa bago niyang trabaho, sa mga manliligaw niya daw na busted lahat, at sa mga plano niya sa buhay. Si Mavic naman ay tawa ng tawa. Halatang aliw na aliw sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalaga. Si Astrid, siya ang audience, ang tahimik na tagapanood sa sarili niyang pamamahay. Habang sumusubo si Fria ng kare-kare, napako ang tingin ni Astrid sa labi ng pinsan. Ang lipstick. Kahit medyo nabawasan na dahil sa pagkain, kitang-kita pa rin ang kulay. Rust red. Kulay kalawang. Eksaktong kulay ng mantsa sa kwelyo. Huminga ng malalim si Astrid. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig mismo mula sa bibig ng traidor. "Fria," basag ni Astrid sa kwentuhan. Napahinto si Fria sa pagnguya. "Po ate? Ang ganda ng shade ng lipstick mo. Bagay na bagay sa complexion mo. Anong brand yan?" tanong ni Astrid. Sabay inom ng tubig para pakalmahin ang lalamunan. Napangiti si Fria at hinawakan ang kanyang labi. May halong kilig ang kanyang ngiti. Yung nangiti ng babaeng in love. Ito ba ate? Hindi ko alam yung brand eh. Bigay lang kasi to." Sagot ni Fria sabay sulyap ng mabilis kay Mavic. Nahuli ni Astrid ang sulyap na yon. "Bigay? Ang manliligaw mo?" Usisa pa ni Astrid. Tumawa ng mahina si Fria. "Hindi ate. Bigay ng special someone. Secret muna kung sino. Basta, sobrang thoughtful niya. Alam na alam niya ang gusto ko." Nabitawan ni Mavic ang kutsara. Kumalansing ito ng malakas sa plato. Sorry."
dumula sa kamay ko, sabi ni Mavic. Pero nakita ni Astrid ang pamamawis sa noo nito. Alam na alam niya ang gusto ko. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Astrid. Siya ang asawa, pero ni minsan sa nakalipas na 5 taon, hindi na siya niregaluhan ni Mavic ng kahit anong makeup. Puro appliances, puro gamit sa bahay. Pero para kay Freya, lipstick. Isang bagay na personal, isang bagay na dumadampi sa labi. Busog na ako. Biglang sabi ni Astrid, tumayo siya. Kukuha lang ako ng dessert sa kitchen. Maiwan ko muna kayo. Naglakad siya papuntang kusina. Hindi niya kinuha ang dessert. Sumandal siya sa counter at pumikit ng mariin. Ang sakit. Sobrang sakit pala kapag ang hinala ay naging katotohanan. Mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Si Freya, ang batang tinulungan nilang makapagtapos ng college. Ang batang pinatira nila sa bahay na ito noong wala pa itong trabaho. Tinuring niyang kadugo. Tinuring niyang kapatid. At ngayon, inaahas nito ang asawa niya. Narinig niya ang tawanan mula sa dining area. Mas malakas na ngayon, mas malaya dahil wala siya doon. Dahan-dahang humakbang pabalik si Astrid. Hindi siya gumawa ng ingay. Naging magaan ang kanyang mga yapak, parang isang multo sa sarili niyang bahay. Sumilip siya sa awang ng pinto na naghihiwalay sa kusina at dining area. At doon, nakita niya ang lahat. Nakatalikod si Mavic sa kanya, nakatayo sa tabi ng nakaupong si Freya. Inaabot ni Mavic ang tissue para punasan ang gilid ng labi ni Freya. Napakainit ng galaw, napakaingat. Hinawakan ni Freya ang kamay ni Mavic at idinikit ito sa kanyang pisngi. Pumikit ang dalaga, ninanamnam ang haplos ng lalaking pag-aari ng iba. At si Mavic, ang asawa ni Astrid, ay inilapit ang mukha sa tainga ni Freya at may ibinulong. Ngumiti si Freya at hinampas ng mahina ang braso ni Mavic. Ikaw talaga, Kuya M. Baka marinig tayo ni ate. Nasa kusina pa yon. Matagal yon kumilos, sagot ni Mavic. Kasabay noon, ibinaba ni Mavic ang kanyang kamay mula sa braso ni Freya papunta sa baywang nito. Hinaplos niya ito, isang haplos na puno ng pagnanasa at pagmamay-ari. Napatakip ng bibig si Astrid, para siyang sinampal ng realidad. Wala nang duda, wala nang baka sakali. Ang asawa niya at ang pinsan niya ay niloloko siya ng harap-harapan sa ilalim ng bubong na pinaghirapan niyang ayusin at pagandahin. Umatras si Astrid. Kailangan niyang umalis sa pwestong yon bago siya sumigaw, bago siya magwala. Tumakbo siya papunta sa guest bathroom sa ibaba. Isinara niya ang pinto at nilock. Doon, sa harap ng malaking salamin, bumigay ang mga tuhod ni Astrid. Napaupo siya sa malamig na tiles. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Pero walang boses na lumabas. Sanay siyang magpigil, sanay siyang magtago. Kinagat niya ang kanyang kamay para pigilan ang paghikbi. Ang lasa ng sarili niyang balat, ang sakit ng kagat, ang tanging nagpapaalala sa kanya na gising siya, na hindi ito panaginip. Nakita niya ang sarili sa salamin. Maganda pa rin naman siya, maayos, desente. Pero sa mata ni Mavic, hindi na siya sapat. Sa mata ni Freya, isa lang siyang tanga na pwedeng agawan anumang oras. Bakit Freya? Bulong ni Astrid sa pagitan ng mga hikbi. Binigay ko sa iyo ang lahat. Pati ba naman asawa ko? Tumayo si Astrid. Hinugasan ang mukha. Sa bawat patak ng tubig na humuhugas sa kanyang luha, unti-unting nawawala ang awa sa sarili. Ang pumalit ay isang desisyon. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mata ng babaeng niloko. Sige! Bulong niya. Ang boses niya ay naging matigas. Magpakasaya kayo ngayong gabi. Sulitin niyo na. Pinunasan niya ang mukha gamit ang towel. Dahil ito na ang huling beses na iiyakan ko kayo. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Bumalik siya sa dining area na may dalang ngiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Isang ngiti
na nagtatago ng isang patalim. "Sorry na tagalan," sabi ni Astrid nang makabalik sa mesa. "May inayos lang ako." "Okay ka lang ate?" tanong ni Fria na inalis agad ang kamay ni Mavic sa baywang niya. Tumingin ng diretso si Astrid sa mata ng pinsan. "Okay na okay, Fria. Sa katunayan, excited na ako sa mga mangyayari sa susunod na mga araw." Hindi naintindihan ni Fria ang ibig sabihin ni Astrid. Ngumiti lang ito. Pero si Astrid, alam niya. Nagising na ang ahas sa loob ng pamamahay. Pero hindi alam ng ahas na may mas mabagsik na nilalang nagising na rin. Alam ng mga pader ng bahay na ito ang lahat ng sikreto. Pero kung may mas nakakaalam pa kaysa sa mga pader, si Manang Loring iyon. 20 taon na siyang naninilbihan sa pamilya ni Astrid. Siya ang nag-alaga kay Astrid nung bata pa ito. Siya ang nagpunas ng luha nito nung unang beses itong masaktan sa pag-ibig. At siya rin ang nagtahi ng punit na gown ni Astrid nung araw ng kasal nito kay Mavic. Kaya naman, ramdam ni Loring ang bawat paghinga ng kanyang alaga. Nasa kusina siya ngayon, naghuhugas ng mga pinggan mula sa hapunan kagabi. Ang hapunan kung saan nagpanggap ang lahat na masaya sila. Ang hapunan kung saan nakita niya kung paano babuin ni Fria at Mavic ang pamamahay na ito. Kuskos, banlaw. Madiin ang bawat kuskos ni Loring sa plato. Kung pwede lang sanang kuskusin ang dumi ng pagtataksil na kumapit sa pamilyang ito, ginawa na niya. Tumingin siya sa bintana. Tanaw niya si Astrid sa garden. Nakaupo lang ito sa bench, nakatulala sa kawalan. Ang kape sa harap nito ay hindi na ginagalaw. Siguradong malamig na. Naaawa siya kay Astrid. Mabait ang kanyang alaga. Masyadong mabait. Masyadong mapagbigay. At iyon ang inaabuso ng walang hiyang pinsan nito. Si Fria. Ahahas! Bulong ni Loring sa sarili habang nanggigigil na pinipiga ang sponge. Naalala niya ang nangyari 3 buwan na ang nakakaraan. Linggo ng hapon noon. Umalis si Astrid para mag-grocery. Naiwan si Mavic dahil masama daw ang pakiramdam. Dumating si Fria, may dalang sopas para daw sa kuya niya. Naglilinis noon si Loring sa 2nd floor. Akala nila nasa dirty kitchen siya sa likod. Narinig niya ang tawanan sa kwarto ni Mavic. Hindi tawa ng may sakit, tawa ng naglalandian. Sumilip si Loring sa siwang ng pinto na hindi na isarang mabuti. Nakita niya sila. Nakita niya si Fria, nakaupo sa kandungan ni Mavic. Hinihimas ni Mavic ang buhok ng dalaga habang nagbubulungan sila ng mga bagay na hindi dapat naririnig ng iba. "Paano kung bumalik na si ate?" tanong ni Fria noon. Pero wala namang takot sa boses niya. "E di umalis ka, pero sa ngayon, akin ka muna," sagot ni Mavic. Nanginig ang laman ni Loring noon. Gusto niyang pumasok at kaladkarin si Fria palabas ng bahay. Gusto niyang sumbatan si Mavic, pero hindi niya ginawa. Alam niyang matalino si Mavic. Kaya nitong baliktarin ang sitwasyon. Kaya nitong palabasin na malabo ang mata ng matanda. O kaya ay gumagawa lang siya ng kwento. Kailangan niya ng ebidensya. At nakuha niya iyon. Dahan-dahang pinunasan ni Loring ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Luma na ito, basag na ang screen, pero malinaw ang camera. Binuksan niya ang gallery. Nandoon ang video. Maikli lang, wala pang 1 minuto. Pero sapat na para wasakin ang anumang palusot na gagawin ni Mavic. Kuha ito noong nakaraang linggo sa garahe. Madilim, pero nahagip ng ilaw ng poste ang 2 anino na naghahalikan bago sumakay si Fria sa kotse ni Mavic. Kitang-kita ang mukha nila. Ang kamay ni Mavic sa biwang ni Fria. Ang nangisi ni Fria bago siya pumasok sa passenger seat, ang upuan na dapat ay para lang sa asawa. Huminga ng malalim si Manang Loring. Masakit para sa kanya na basagin ang puso ng alaga niya. Pero mas masakit makitang niloloko ito ng harap-harapan. Tama na ang pagiging bulag, Astrid. Bulong ni Loring sa hangin. Panahon na para lumaban ka. Isinilid niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Nagtimpla siya ng panibagong kape. Mainit, matapang.
Tulad ng kailangan ni Astrid ngayon, dahan-dahang lumabas si Loring sa garden. Narinig niya ang pagsinghot ni Astrid. Mabilis na nagpunas ng luha ang dalaga nang marinig ang mga yapak ni Loring. "Manang, ikaw pala." Pilit ng ngiti ni Astrid. "Okay lang ako. Napuwing lang." Umiling si Loring. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa mesa. Hindi siya umalis. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Astrid tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito at inaaway ng mga kalaro. "Hiha!" Malambing pero seryosong tawag ni Loring. "Alam kong hindi ka napuwing at alam kong alam mo na." Natigilan si Astrid. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Loring. Nawala ang pilit ng ngiti. Napalitan ito ng pagkahapo. "Halata ba masyado, Manang?" Basag na boses ni Astrid. "Akala ko ang galing ko ng umarte." "Sa iba, siguro. Pero sa akin na nagpalaki sa'yo? Hindi," sagot ni Loring. Hinawakan ni Loring ang kamay ni Astrid. Malamig ito. "Pero Astrid, iba ang hinala sa katotohanan. At minsan, kailangan mo ng sandata para hindi ka nila baliktarin." Kinuha ni Loring ang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa, sa tapat ng tasa ng kape. "Panoorin mo," utos ni Loring. Tinitigan ni Astrid ang cellphone. Parang may sariling buhay ito. Parang isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang kamay na inabot ni Astrid ang telepono. Pinindot ang play. Katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang tunog ng video mula sa cellphone ang naririnig sa garden. Pinanood ni Loring ang mukha ni Astrid. Inaasahan niyang iiyak ito na ng malakas. Inaasahan niyang ibabato nito ang cellphone sa galit. Pero hindi yon yang nangyari. Habang tumatagal ang video, unti-unting natutuyo ang mga luha sa mata ni Astrid. Ang kaninang lungkot sa kanyang mukha ay unti-unting nanigas. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Nang matapos ang video, kalmadong ibinaba ni Astrid ang cellphone sa mesa. "Kailan pa ito, Manang?" tanong ni Astrid. Ang boses niya ay wala ng garalgal. Malamig na ito. Nakakakilabot sa lamig. "Noong 1 linggo, sa garahe," sagot ni Loring. "At marami pa akong nakita, bago yan. Sa kusina, sa sala kapag wala ka." Tumango si Astrid. "Salamat, Manang." Tumingin si Astrid sa malayo, sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog pa si Mavic. "Anong gagawin natin, Hija?" tanong ni Loring. "Gusto mo bang suguriin natin sila ngayon? Sasabunutan ko ang Freya na yan. Kakalad ka rin ko siya palabas." Umiling si Astrid. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang tasa ng kape at humigop. "Hindi, Manang," sabi ni Astrid. Tumingin siya kay Loring at sa unang pagkakataon, nakita ni Loring ang bagong Astrid. Wala na ang maamong asawa. Ang nasa harap niya ay isang reyna na handang magparusa. Inabot ni Astrid ang kamay ni Loring at mahigpit itong hinawakan. "Huwag kang maingay. Huwag kang magpapahalata na may alam tayo," utos ni Astrid. Ang bawat salita ay madiin. "Bakit?" naguguluhang tanong ni Loring. Ngumiti si Astrid, isang nangiting hindi umabot sa mata. "Dahil kung sisigaw ako ngayon, maghihiwalay lang kami. Makukuha ni Freya si Mavic at makukuha ni Mavic ang kalahati ng yaman ko." Pinahid ni Astrid ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. "Gusto kong mamatay sila sa sarili nilang katangahan. Gusto kong kunin ang lahat hanggang sa wala nang matira sa kanila, kundi ang isa't isa. Ibigay mo sa akin ang video, Manang. At simula ngayon, ikaw ang magiging mata at tainga ko sa bahay na ito kapag nakatalikod ako." Tumango si Manang Loring. Ramdam ang bigat ng misyon. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Astrid. Amoy ng roasted coffee beans at lumang libro. Ito ang amoy ng The Blind Spot, isang tago at maliit na cafe sa dulo ng Makati na bihirang puntahan ng mga kakilala ni Mavic. Nakaupo si Astrid sa pinakadulong sulok, nakatalikod sa pinto.
Nakasuot siya ng dark glasses kahit nasa loob ng establishment. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag na para bang anumang oras ay handa siyang tumakbo. Pakiramdam niya ay kriminal siya. Siya na nga ang niloko. Siya pa ang kailangang magtago. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang tunog ng bell. Hindi na kailangan lumingon ni Astrid. Kilalang-kilala niya ang mga yabag na papalapit. Mabigat pero sigurado. Hindi nagmamadali, pero laging on time. Astrid, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang kaba. Malalim, kalmado. Ang klase ng boses na nagsasabing, ligtas ka na. Inalis ni Astrid ang kanyang salamin at tumingala. Nakatayo sa harap niya si Lander. Suot ang kanyang usual na navy blue suit, mukha pa rin itong kagalang-galang na abogado. Pero sa mga mata nito, wala ang formalidad ng korte. Puro pag-aalala lang. Lander! Bulong ni Astrid. Umupo si Lander sa tapat niya. Hindi nito inalis ang tingin sa mukha ni Astrid. Tinitigan nito ang namamagang mga mata ng babae, ang panginginig ng mga kamay nito. Napatiimbagang si Lander. Tama ang hinala ko. Sabi ni Lander. Hindi ito tanong. Ito ay isang konklusyon. Si Mavic ba? Tumango si Astrid. Hindi na niya kayang magsalita. Ang luhang akala niya ay naubos na niya kagabi ay nagbabadyang tumulo ulit. At si Freya? Tanong ulit ni Lander. Tumango ulit si Astrid. Huminga ng malalim si Lander at sumandal sa upuan. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, Astrid. Pero alam kong hindi ka maniniwala. Hanggat hindi mo nakikita. Masyado kang mabait. Masyado kang nagtitiwala. Ang tanga ko. 'Di ba? Mapait na nangiti ni Astrid. Nasa ilalim lang pala ng ilong ko. Hindi ka tanga. Nagmahal ka lang. Mabilis na sagot ni Lander. Inilapit niya ang kanyang upuan at ibinaba ang boses. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng pagmamahal. Oras na para gamitin mo ang utak mo. Inilabas ni Lander ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Confidential ang nakatatak sa harap. Bago ako pumunta dito, pinaimbestigahan ko na ang assets ni Mavic, gaya ng hiling mo sa text. Panimula ni Lander. Binuksan niya ang folder. Puro numero. Bank accounts. Properties. Astrid, nakikinig ka ba? Tumingin si Astrid sa mga papel. Oo, anong meron? Mautak ang asawa mo. Unti-unti niyang nililipat ang pera ng kumpanya sa mga personal accounts niya at may planong bumili ng kondo sa Fort. Nakapangalan sa isang Freya May Santos. Nanlaki ang mata ni Astrid. Ang kondo na yon. Iyon ang pangarap nilang bilhin ni Mavic para paupahan. Sabi ni Mavic noon, wala pa silang budget. Pero para kay Freya, may budget siya. Kung makikipaghiwalay ka ngayon at magsasampa ng kaso, paliwanag ni Lander, hahatiin ng korte ang lahat ng ari-arian nyo. 50-50. Makukuha ni Mavic ang kalahati at magagamit niya yon para buhayin si Freya at ang magiging anak nila. Ayoko. Madiin na sabi ni Astrid. Ayokong makinabang ang babaeng yon sa kahit isang sentimo ng pinaghirapan ko. Ngumiti si Lander. Isang nangiti na hindi pang kaibigan, kundi pang abogado na alam na mananalo siya sa kaso. Then we have to play dirty. Kumuha si Lander ng ballpen at nagsulat sa likod ng tissue napkin. Kailangan nating palabasin na kailangan niyang ilipat ang mga ari-arian sa'yo. Pansamantala lang, kunwari. Paano? Tanong ni Astrid. Gagawa tayo ng senaryo. Sasabihin natin na may paparating na malaking lawsuit sa kumpanya niya. O kaya, tax evasion case, takutin natin siya. Ipapayo ko sa kanya, bilang legal counsel niya kunwari, na ilipat muna ang lahat ng assets sa pangalan mo para protektahan ito mula sa gobyerno o mga naghahabol. Napatulala si Astrid. Maniniwala kaya siya? Mavic is greedy, Astrid, and greedy people are easily scared of losing money. Sagot ni Lander. Tinitigan niya si Astrid sa mata. Ang tanong, kaya mo bang magpanggap? Kaya mo bang umarte na mahal mo pa siya
At gusto mo lang siyang tulungan. Huminga ng malalim si Astrid. Inalala niya ang mukha ni Freya na nakangisi, ang mukha ni Mavic na nagsisinungaling. Kaya ko, sagot ni Astrid. Kaya kong maging kahit sino para lang durugin sila. Biglang hinawakan ni Lander ang kamay ni Astrid na nasa ibabaw ng mesa. Mainit ang palad ni Lander. Magaspang, pero nakakapanatag. Nandito lang ako, Astrid, malambing na sabi ni Lander. Hinintay ko ang pagkakataong ito. Hindi para sirain ang asawa mo, kundi para saluhin ka kapag bumitaw ka na sa kanya. Napatigil si Astrid. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nagpapahalaga sa iyo ng totoo. Lander. Sasagot sana si Astrid nang biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bag. Malakas, nakakagulat. Kinuha niya ito. Nakalagay sa screen, hobby. Napatingin si Astrid kay Lander. Tumango si Lander, senyales na sagutin niya ito, pero mag-ingat. Hello, Hon, sagot ni Astrid. Pinilit niyang ibalik ang lambing sa boses niya. Nasaan ka? Bungad agad ni Mavic. Walang hello. Boses ito ng pagdududa. Nasa spa, nagpapamassage. Bakit? Bakit? Pagsisinungaling ni Astrid, tumahimik sa kabilang linya. Narinig ni Astrid ang paghinga ng asawa. Mabigat. Spa? Tanong ulit ni Mavic. Bakit sabi ng GPS ng kotse mo? Nasa Makati Business District ka. Wala namang spa dyan sa area na yan Puro opisina. Nanlamig si Astrid. Nakalimutan niya. Ang bagong kotse ay may built-in tracker na nakakonect sa phone ni Mick. Napatingin siya kay Lander. Nanlaki ang mata niya sa takot. Mabilis na nagsulat si Lander sa tissue. Lawyer for business. Napalunok si Astrid. Oo, Hon. Mabilis na sagot ni Astrid. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Dumaan muna ako saglit sa opisina ng abogado ni Daddy. May pinapirma lang tungkol sa lupa sa probinsya. I didn't want to bother you, kaya hindi ko na sinabi. Katahimikan ulit. Ang bawat segundo ay parang oras. Sigurado ka? Tanong ni Mavic. Akala ko ba may tinatago ka sa akin? Wala, Hon. Sagot ni Astrid. At sa pagkakataong ito, totoo ang sinabi niya. Wala na siyang tinatago dahil alam na niya ang lahat. Uuwi na ako. May surprise ako sa'yo mamaya. Sige, umuwi ka na. Andito si Freya. Nagluto ng dinner. Sabi ni Mavic sabay baba ng telepono. Binaba ni Astrid ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya. Muntik na. Bulong niya. Hinawakan ulit ni Lander ang kamay niya mas mahigpit ngayon. Let's go, sabi ni Lander. Ihanda mo na ang sarili mo. The trap is set. Ang kailangan mo na lang gawin ay itulak siya sa hukay. Nakaupo si Mavic sa kanyang swivel chair sa home office. Paulit-ulit niyang pinapaikot ang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. 11:00 na ng gabi. Kanina pa siya hindi mapakali. Ang GPS tracker, ang lawyer, ang biglaang pagiging sweet ni Astrid nitong mga nakaraang araw matapos maging malamig. May mali, pero hindi niya matukoy kung ano. Matalino siya. Siya ang CEO ng MS Builders. Hindi siya basta-basta naiisahan. Pero si Astrid? Si Astrid ay simple, mabait, masyadong masunurin. Isang babaeng kontento na sa pagiging misis sa bahay. Imposibleng may gawin itong kalokohan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Astrid. May dala itong folder at isang baso ng gatas. Nakasuot ito ng puting silk nightgown. Mukhang inosente, mukhang anghel. Pero maputla ang mukha nito. Nanginginig ang kamay habang inilalapag ang gatas sa mesa. Hon, tawag ni Astrid. Halos pabulong. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mavic. Tinititigan ang mukha ng asawa. At ano yang dala mo? Umupo si Astrid sa silya sa harap ng mesa niya. Yumuko ito. Parang batang may ginawang kasalanan. Mavic, natatakot ako. Simula ni Astrid.
Kumunot ang noo ni Mavic. Natatakot saan? Yung pinuntahan ko kanina, yung abogado ni Daddy. Sagot ni Astrid. Inilapit niya ang folder kay Mavic. May narinig silang chismis sa BIR at sa SEC. Iniimbestigahan daw ang kumpanya mo. May mga discrepancy daw sa tax declaration natin noong nakaraang taon. Natawa ng mahina si Mavic. Tax evasion? Normal naman yon sa business. Lahat naman gumagawa noon. Sus, yun lang ba? Kaya ko yang ayusin. May mga tao ako sa loob. Pagmamayabang ni Mavic. Hindi, Mavic. Biglang taas ng boses ni Astrid. May luha sa mga mata nito. Seryoso daw ito. Target ka ng bagong administration. Gusto ka nilang gawing sample. Pwede kang makulong. Pwede nilang i-freeze ang lahat ng accounts mo bukas na bukas din. Natigilan si Mavic. Freeze accounts? Makulong? Biglang nawala ang yabang niya, ang pera niya, ang pinaghirapan niya, at ang mga ninakaw niya sa kumpanya. Kung ma-freeze yun, paano na siya? Paano na ang luho niya? Paano na si Freya? Anong sabi ng abogado ng daddy mo? Tanong ni Mavic, medyo kinakabahan na. Pinunasan ni Astrid ang luha niya. Sabi niya, kailangan nating iligtas ang assets habang wala pang warrant. Kailangan ilipat muna sa pangalan ng ibang tao na malinis ang record. Yung hindi konektado sa business mo. Tumingin si Astrid sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Sa akin, Hon, ilipat muna natin sa akin. Pansamantala lang. Napatingin si Mavic sa folder. Binuksan niya ito. Deed of absolute sale, transfer of rights. Lahat ng properties, lahat ng major bank accounts, ililipat kay Astrid Corazon Sarmiento. Nag-isip si Mavic. Delikado ito. Ibibigay niya ang kapangyarihan kay Astrid, pero tiningnan niya ang asawa niya. Umiiyak ito, nanginginig sa takot, na baka makulong ang asawa niya. Si Astrid na walang alam sa negosyo. Si Astrid na sunod-sunuran sa kanya. Si Astrid na mahal siya, na pangisi si Mavic sa isip niya. Tanga talaga to. Takot na takot mawalan ng asawa. Mas madaling bawiin ang yaman kay Astrid kaysa bawiin ito sa gobyerno kapag na-freeze na. Pipirmahan lang ulit ni Astrid ang pagbalik nito kapag humupa na ang gulo. Konting lambing lang bibigay na naman to. Sigurado ka bang ligtas to? Tanong ni Mavic. Nagkukunwaring nag-aalangan. Oo, Hon. Protection lang natin to. Kapag okay na ang lahat, ibabalik ko rin agad sa'yo. Ayokong makulong ka. Hindi ko kaya na mawala ka. Humahagulgol na, sabi ni Astrid. Napailing si Mavic. Ang drama. Pero ito ang kailangan niya. Safety net. Kinuha ni Mavic ang ballpen. Ang kanyang Montblanc na ginagamit lang sa mahahalagang kontrata. Binuklat niya ang mga pahina. Pirma. Lipat pahina. Pirma. Sa bawat lagda ng pangalan niya, pakiramdam ni Mavic ay nananalo siya. Naiisahan niya ang gobyerno at hawak niya sa leeg ang asawa niya na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ayan, sabi ni Mavic sabay sara ng folder. Tapos na. Ikaw na ang bahalang mag-file niyan bukas sa opisina ng abogado niyo. Tumayo si Astrid. Kinuha ang folder at niyakap ito nang mahigpit sa dibdib niya. Salamat, Hon. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, sabi ni Astrid. Hinalikan siya nito sa noo. Malamig ang labi ni Astrid, pero hindi na yon pinansin ni Mavic. Sige na, matulog ka na. May tatapusin lang ako. Utos ni Mavic. Lumabas si Astrid ng opisina. Nang magsara ang pinto, sumandal si Mavic sa kanyang upuan at tumawa ng mahina. Bilib din ako sa'yo, Astrid. Ang bilis mong kumilos para sa akin. Bulong niya. Kampante na siya. Nasa pangalan na ni Astrid ang yaman, so hindi na ito mahahabol ng kung sino mang investigador. At dahil asawa niya si Astrid, pera pa rin niya yon. Perfect plan. Biglang umilaw ang cellphone pano niya sa mesa. Freya calling. Napangiti si Mavic. Sinagot niya ito agad. Hello, babe?
Gising ka pa? Malambing na boses ni Mavic. Kuya M. Boses ni Fria. Umiiyak, pero iyak ng tuwa. Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Nag-PT ako kanina. 2 beses. Positive, Mavic. Buntis ako. Magiging daddy ka na. Napatigil si Mavic. Buntis. Isang anak. Ang bagay na hindi maibigay-bigay ni Astrid sa loob ng 10 taon, naibigay ni Fria sa loob lang ng ilang buwan. Isang matinding saya ang naramdaman ni Mavic. Ito na yon. Ito na ang sign. Mayaman na siya dahil sa ligtas na pera kay Astrid. May tagapagmana na siya. Kailangan na niyang tapusin ang palabas nila ni Astrid. Talaga? Bulong ni Mavic. Halos pumiyok sa tuwa. Huwag kang mag-alala, babe. Aayusin ko na ang lahat. Malapit na tayong magsama ng malaya. Paano si ate? Tanong ni Fria. Tumingin si Mavic sa pinto kung saan lumabas si Astrid kanina. Huwag mo siyang intindihin. Hawak ko siya sa leeg. Sa ngayon, hayaan muna nating nasa kanya ang pera para safe. Pagkapanganak mo, iiwan ko na siya at kukunin natin ang lahat. I love you, Mavic, sabi ni Fria. I love you too. Matulog ka na para sa baby natin. Binaba ni Mavic ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang lights ng city. Pakiramdam niya, siya na ang hari ng mundo. Nasa kanya na ang lahat. Pera, pag-ibig, anak. Hindi niya alam. Sa kabilang kwarto, gising na gising si Astrid. Hawak ang folder na may mga pirma niya at nakikinig sa bawat salitang binibitawan niya sa telepono gamit ang baby monitor na sadyang iniwan ni Astrid sa ilalim ng mesa kanina. Si Mavic ang nag-aakalang hari siya, pero hindi niya alam. Kakatapos lang niyang pirmahan ang sarili niyang death warrant. Humarap si Fria sa malaking salamin ng dressing room. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pang umbok, flat na flat pa rin ito, pero alam niyang nasa loob nito ang kanyang alas, ang kanyang tiket papunta sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Napangiti siya. Isang ngangiting puno ng tagumpay. Ang ganda mo talaga, Fria, bulong niya sa sarili. Hindi hamak na mas presko at mas bata kaysa sa tuyot na misis ni Mavic. Sinukat niya ang pulang gown na kanyang isusuot para sa gabing ito. Backless, matapang, agaw atensyon. Ito ang anibersaryo ng kasal ni na Astrid at Mavic. Pero para kay Fria, ito ang kanyang debut. Ito ang gabi na ipaparamdam niya sa lahat, lalo na sa mga matapobreng kamag-anak ni Astrid, na siya ang tunay na nagmamay-ari ng puso ng CEO ng MS Builders. Kahit itago pa siya ni Mavic ngayon, alam niyang bilang na ang araw ni Astrid. Buntis siya. At sa mundong ginagalawan nila, ang babaeng kayang magbigay ng tagapagmana ang laging nananalo. May kumatok sa pinto. Pasok! Utos ni Fria, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Pumasok ang isang staff ng hotel. May dala itong isang malaking paper bag na kulay ginto. Ma'am, delivery po para sa inyo. Galing daw po kay Mrs. Astrid Sarmiento, sabi ng staff. Natigilan si Fria. Kay Astrid? Agad niyang kinuha ang paper bag. Pinaalis niya ang staff at nilock ang pinto. Ano na naman kaya ito? Isang panuhol? O baka naman sinusubukan siyang puyin ni Astrid para lumayo kay Mavic? Binuksan niya ang kahon. Nanlaki ang mga mata ni Fria, isang pares ng designer heels, kulay pula. Makintab, ang klase ng sapatos na sa magazine lang niya nakikita at hindi niya kayang bilhin kahit ubusin pa niya ang sweldo niya sa 1 taon. May maliit na card na nakasingit. Binasa niya ito. Ang sulat kamay ni Astrid ay elegante at pino. Fria, alam kong mahilig ka sa pula. Bagay na bagay ito sa gown mo. Gusto kong maging komportable ka at maganda ngayong gabi. Salamat sa pagiging supportive na pinsan. Love, Ate Astrid. Napatawa ng malakas si Fria.
Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Supportive na pinsan. Pang-uuyam niya. Diyos ko, Ate Astrid, sobrang tanga mo talaga. Binibigyan mo pa ng regalo ang babaeng umaagaw sa asawa mo. Para kay Fria, ito ay tanda ng pagsuko. Iniisip niya na siguro ay nararamdaman na ni Astrid na talo na siya. Kaya sinusubukan na lang nitong maging mabait para hindi siya tuluyang itapon ni Fria kapag naging Mrs. Sarmiento na siya. Isinuot ni Fria ang sapatos. Tamang-tama ang sukat. Perfect fit. Tumayo siya at rampa sa harap ng salamin. Ang tunog ng takong sa sahig ay parang musika sa kanyang pandinig. Tik-tak, tik-tak, bumukas ulit ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Mavic ang pumasok. Nakatuksido na ito. Gwapo, mabango, mukhang kagalang-galang. Pero nakita ni Fria ang pagod sa mata nito at ang bahagyang kaba. "Babe!" Bati ni Fria. Lumapit siya at hinalikan si Mavic sa labi. Bagay ba? Tumingin si Mavic sa sapatos, tapos sa gown, tapos sa mukha ni Fria. Masyadong, "Agaw attention, Fria. Dahan-dahan lang tayo mamaya." Bulong ni Mavic, sabay silip sa pinto kung may nakakita ba sa kanila. Sumimangot si Fria. "Bakit? Kinakahiya mo ba ako?" Hinawakan ni Fria ang kanyang tiyan. "Andito ang anak mo, Mavic. Tandaan mo yan." Agad na lumambot ang mukha ni Mavic. Hinawakan niya ang pisngi ni Fria. "Alam ko, at ginagawa ko ang lahat para sa inyo. Napirmahan na ni Astrid ang mga dokumento. Nasa kanya na ang assets pansamantala para iwas huli. Kapag okay na ang lahat at kapag nanganak ka na, ide-declare ko na ang separation namin. Pangako?" Tanong ni Fria. "Pangako," sagot ni Mavic. "Magtiis ka lang ngayong gabi. Hayaan mo munang maglaro si Astrid bilang misis. Bukas, iba na ang ihip ng hangin." Hinalikan ulit siya ni Mavic. Mabilis lang, bago ito lumabas para harapin ang mga bisita. Naiwan si Fria na nakangisi. Tumingin ulit siya sa sapatos na bigay ni Astrid. "Salamat sa sapatos, ate," bulong niya. "Gagamitin ko ito para tapakan ka palabas ng buhay namin." Kinuha ni Fria ang kanyang clutch bag at lumabas ng dressing room. Ang hallway ng hotel ay puno ng mga bulaklak. Rinig na ang tunog ng violin mula sa ballroom. Habang naglalakad si Fria, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Narating niya ang entrance ng ballroom. Bukas ang malalaking pinto. Doon, sa gitna ng grand staircase, nakita niya si Astrid. Nakasuot si Astrid ng isang simpleng midnight blue gown. Walang masyadong borloloy. Walang masyadong alahas. Pero kakaiba ang aura nito ngayon. Nakasanayan ni Fria na makitang laging nakayuko si Astrid. Laging mapagkumbaba. Pero ngayon, nakataas ang noo ni Astrid. Tuwid ang tayo. Nakatingin si Astrid mula sa itaas. Hawak ang isang baso ng red wine. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Fria na iiwas ng tingin ang pinsan niya o kaya ay ngingiti ng pilit gaya ng dati. Pero hindi. Tinitigan siya ni Astrid. Isang tingin na walang emosyon, walang galit, walang lungkot. Para bang tumitingin lang si Astrid sa isang insekto na malapit ng durugin. Naramdaman ni Fria ang biglaang paglamig ng kanyang pakiramdam. Pero mabilis niya itong inalis sa isip. Inggit lang yan. Talo na kasi siya. Itinuwid ni Fria ang kanyang balikat. Naglakad siya papasok sa ballroom. Maraming tao. Puro mayayaman. Mga kaibigan. Mga kasosyo sa negosyo. At ang matatandang kamag-anak ni Astrid. Dumiretso siya sa isang sulok. Doon kung saan sasalubungin siya ni Mavic. Pero hinarang siya ng isang matandang babae. Isang tita ni Astrid na sikat sa pagiging matapobre. "Oh, Fria," bati ng tita. Ang nangiti nito ay peke at puno ng mapanghusgang tingin sa red gown ni Fria. "Hindi ka ba nakakahiya sa suot mo? Anibersaryo ito ng kasal ng pinsan mo.
Hindi ito Halloween party. Namula si Fria sa inis. Pero pinilit niyang ngumiti. Ay tita, niregalo po kasi sa akin ni Ate Astrid tong sapatos. At pinili ko ang gown na babagay dito. Sabi po niya, gusto niya akong maging lalong maganda ngayong gabi. Pagmamayabang ni Fria, tinitignan ang mamahaling takong. Biglang tumahimik ang matanda. Nagtaas ito ng kilay. Niregalo ni Astrid? Opo, sagot ni Fria, mayabang. Tumalikod ang tita at umiling. Napakabait talaga ni Astrid, kahit sa mga taong wala namang kwenta sa buhay niya. Hindi pinansin ni Fria ang pambabara. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta kay Mavic. Nakita niya si Mavic na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga businessman. Nag-aalangan si Mavic na lapitan siya sa harap ng maraming tao. Pero nang makita ni Mavic ang paglapit niya, bumitiw ito sa kausap at humakbang palapit kay Fria. Ingat ka. Huwag kang lalapit sa kanila. Marami silang mata. Bulong ni Mavic sa kanya. Nandito na ang anak mo, Mavic. Bulong ni Fria pabalik. Huwag mo akong itatago. Tiyaga lang, babe. Matutupad din ang lahat. Pilit ng ngiti ni Mavic. Biglang tumunog ang mikropono. Ladies and gentlemen, it's time for the celebration to begin. Let us all welcome the couple of the hour, Mavic and Astrid Sarmiento. Pumalakpak ang lahat. Umakyat sina Mavic at Astrid sa maliit na entablado. Pinilit ni Mavic na ngumiti, pero nakita ni Fria ang pagod at pagkairita sa mukha nito. Pero si Astrid ay nakangiti. Ang ngiti niya ay hindi pilit. Ito ay tunay. Ngiti ng isang babaeng nagtagumpay. May kakaiba sa mga mata ni Astrid, para itong apoy na sumasayaw. Naramdaman ni Fria ang kaba. Isang kaba na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Kinuha ni Astrid ang mikropono. Good evening, everyone. Thank you for celebrating with us on our 10th wedding anniversary. Pumalakpak ang mga bisita. 10 taon, patuloy ni Astrid. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang 10 taon ay mahabang panahon. Marami kaming pinagdaanan. Maraming sikreto ang naibunyag at marami akong natutunan. Tumingin si Astrid kay Mavic. Kinilabutan si Fria sa tinginan nilang yon. Para sa gabing ito, sabi ni Astrid, hindi lang natin ipagdiriwang ang nakaraang 10 taon. Ipagdiriwang din natin ang katotohanan na magbabago ng buhay nating lahat. Naghanda ako ng isang espesyal na video. Sabi ni Astrid, hindi ito tungkol sa mga litrato ng kasal namin. Ito ay isang tribute sa 2 taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagtataksil. Hinawakan ni Mavic ang braso ni Astrid, naguguluhan. Astrid, anong ginagawa mo? Ngumiti si Astrid, hindi kay Mavic. Ngumiti siya sa cameraman sa likod ng entablado. Play the video, utos ni Astrid. Biglang namatay ang ilaw. Ang tanging ilaw na naiwan ay ang spotlight sa likod ng malaking screen. Narinig ni Fria ang kanyang puso na kumakabog ng malakas. Hindi maaari. May tunog na lumabas sa speakers. Isang boses ni Mavic. Huwag mo siyang intindihin. Hawak ko siya sa leeg. Sa ngayon, hayaan muna nating nasa kanya ang pera para safe. Pagkapanganak mo, iiwan ko na siya at kukunin natin ang lahat. Naramdaman ni Fria na bumagsak ang kanyang mundo. Nagsimula na ang video. Hindi mga larawan, hindi mga bulaklak, kundi ang eksaktong video na kinuha ni Manang Luring. Ang eksaktong video ng paghahalikan nila ni Mavic sa garahe. Ang audio recording ng huling pag-uusap nila sa telepono. Puno ng pagtataka at gulat ang ballroom. Ang bawat bulong ay naging hiyawan. Nakita ni Fria ang galit sa mukha ng mga kamag-anak ni Astrid. Ang mga sapatos na bigay ni Astrid, ang pulang gown na suot niya, lahat ay naging katatawanan. Mavic! Sigaw ni Fria, tumatakbo papunta sa entablado. Pero huli na ang lahat. Lumiwanag ang mga ilaw.
Nakita niya si Astrid, nakatayo sa tabi ni Mavic. Hawak ni Astrid ang mikropono at ang kanyang nangiti ay parang patalim. Sa loob ng 10 taon, akala ko, ako ang pamilya niya. Pero sa katotohanan, ang pamilya niya ay ang magnanakaw na ito at ang pinsan kong, literal, tinapakan ng kabaitan ko, madiing sabi ni Astrid, sabay bato ng isang sobre na may deed of sale sa mukha ni Mavic. Happy anniversary, Mavic. Sana makatulog ka ng mahimbing. Dahil simula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng pera, at wala ka ng karangalan. Tumalikod si Astrid at bumaba sa entablado. Naglakad siya papalabas ng ballroom. Ang atensyon ng lahat ay nasa entablado. Kay Mavic na natutulala at kay Freya na umiiyak, hawak ang kanyang tiyan. Ang huling hapunan ay nagtapos na. At ang nagbayad ng presyo ay hindi si Astrid. Nakatayo si Mavic sa entablado. Ang matinding ilaw ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang suot na mamahaling tuxedo ay biglang naging parang damit ng isang bilanggo. Ang bulong ng mga tao ay naging isang malaking alon ng paghatol. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Wala na si Astrid. Nakita niyang naglakad ito papalabas ng pinto. Pero hindi niya ito kayang habulin. Ang nasa isip niya, ang mga dokumentong pinirmahan niya, ang lahat ng assets nasa pangalan na ni Astrid. Na-scam siya, hindi ng gobyerno, hindi ng mga investor, kundi ng asawa niya. Isang malaking, nakakagulat na realization ang tumama sa kanya. Nagpanggap lang si Astrid sa buong linggo. Ang lahat ay isang malaking bitag. Naramdaman ni Mavic ang galit. Ang galit ay hindi sa sarili, kundi sa taong naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Kay Freya. Mavic! Mavic, sabihin mo hindi totoo yan. Lumapit si Freya sa entablado. Umiiyak ito. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng kawalang pag-asa. Pipinsan lang yan ni Astrid. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Freya sa mga tao. Tiningnan ni Mavic si Freya. Ang pulang damit, ang sapatos, ang tiyan na may laman ng anak niya. Ngayon, hindi niya nakikita ang babaeng nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Nakikita niya ang isang pabigat, isang sakit sa ulo, ang ugat ng lahat ng problema niya. Ang tao na sisira sa kanyang reputasyon at kukunin ang pera niya. Agad na gumana ang utak ni Mavic, ang utak ng isang narcissist. Kailangan niyang mag-survive. Kailangan niyang iligtas ang kaunti pang natitirang dignidad niya. At may isang paraan lang para gawin iyon. Freya! Sigaw ni Mavic. Mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Humarap siya kay Freya at sa harap ng lahat ng bisita, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Freya. Kumalansing ang tunog ng sampal sa tahimik na ballroom. Nawala ng balanse si Freya at bumagsak sa sahig. Tumama ang kanyang siko sa matigas na sahig. Sinungaling ka! Sigaw ni Mavic, nagkukunwaring galit. Sinungaling ka, Freya! Mavic! Sigaw ni Freya, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hindi siya makapaniwala. Lumingon si Mavic sa mga bisita. Puno ng luha ang mata niya, pero luha ng pagpapanggap. Patawarin niyo ako! Sigaw ni Mavic sa lahat. Totoo ang video, pero hindi ako. Hindi ako ang may gusto niyan. Lumuhod si Mavic, hindi kay Astrid na wala na, kundi sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat ng tao. Ang babaeng ito, si Freya. Matagal na niya akong ginugulo. Pagdadrama ni Mavic. Alam niyo bang sa tagal namin ni Astrid, hindi kami magkaanak? Siya ang lumapit sa akin. Inakit niya ako. Ginayuman niya ako. Pinunasan ni Mavic ang kanyang luha. Lumapit siya kay Freya at hinila ito sa braso. Sabihin mo sa kanila, Freya, sabihin mo sa kanila na hindi ko gustong iwan si Astrid. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng drugs. Ikaw ang nagbigay sa akin ng inumin para mapunta ka sa akin. Tumutulo ang sipon ni Freya. Nanginginig siya sa takot at sakit.
Hindi! Nagmamahalan tayo, Mavic. Nagmamahalan tayo. Hindi! Sigaw ni Mavic. Binitiwan niya ang braso ni Freya at tinulak ito palayo. Sinungaling ka. Ginagamit mo lang ako para sirain ang kasal namin ni Astrid, para makuha mo ang yaman niya. Lumapit si Mavic sa mga kamag-anak ni Astrid. Mga tita-tito, alam kong hindi kayo maniniwala sa akin, pero mahal ko si Astrid. Siya lang ang mahal ko. Niloko ako ng babaeng yan. Agad na dinukot ni Freya ang ultrasound picture mula sa kanyang clutch bag. Itinaas niya ito. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang muka. Hindi kami nagmamahalan. Tingnan mo ito, Mavic. Anak mo ito. Magiging daddy ka. Hindi mo pwedeng itanggi ang anak mo. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mas matindi. Lahat ng mata ay nakatingin sa larawan. Tumingin si Mavic sa larawan. Isang malakas na paghinga ang ginawa niya. Tapos, ngumiti siya. Isang ngiti na kasing lamig ng kamatayan. Anak ko? Tanong ni Mavic. Paano mo nasabi na anak ko yan? Ilang lalaki na ba ang nakasiping mo, Freya? Hindi mo ako pwedeng gawing tanga. Siguro, ang anak na yan ay galing sa isa sa mga sugar daddy mo. Ang mga salita ni Mavic ay parang mga bala na tumama sa dibdib ni Freya. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Napabitaw siya sa ultrasound picture. Hindi ang galit ng pamilya ang nakasakit sa kanya, kundi ang pagtatanggi ng taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong minahal niya. Pinili ni Mavic ang pera at ang reputasyon niya. Ang huling sinabi ni Freya ay isang mahinang iyak. Mavic! Dahan-dahang tumayo si Freya. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naglakad siya papalayo sa entablado. Hindi siya pinigilan ni Mavic. Hindi siya pinansin ng mga bisita. Para siyang isang multo. Umakyat siya sa grand staircase papunta sa balcony. Hija, saan ka pupunta? Sigaw ng isang tita. Nang makarating si Freya sa taas, pumunta siya sa railing. Mataas ang hotel. Sobrang taas. Hinarap niya ang ballroom. Tiningnan niya si Mavic na nakatingin sa kanya ng may halong pag-aalala ngayon. Salamat sa sapatos, Ate Astrid. Pero hindi ko na ito kailangan. Bulong ni Freya sa sarili. Binitawan niya ang kanyang clutch bag. Itinaas niya ang isang binti at inilagay ito sa railing. Buntis siya! Buntis siya! Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Nagsimulang magtakbuhan ang mga bisita. Nakita ni Mavic si Freya, ang tanging nag-iisang tao na naging tapat sa kanya, sa sarili niyang masamang paraan, ay nagpapakamatay dahil sa kasinungalingan niya. Freya! Wag! Sigaw ni Mavic, tumatakbo papalapit. Pero huli na. Isinampa ni Freya ang isa pa niyang binti sa railing. Yumuko siya, handa nang bumitiw. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang mabuhay. Di malakas na sigaw ni Freya. Nasa bingit na ng pagbagsak si Freya, pero hindi niya alam. May isang tao pa palang nagmamahal sa kanya o sa anak niya. Ang matandang tita ni Astrid na nagagalit sa kanya kanina ay tumakbo papunta sa kanya. Hinigit ng tita ang pulang gown ni Freya. Aalis ka! Bitawan mo ako! Sigaw ni Freya. Wag, Hija! Wag kang tatalon! Bata pa yan! May awa ka sa dinadala mo. Nahulog si Freya sa loob ng railing. Ligtas siya. Pero hindi ang kanyang kaluluwa. Naiwan si Freya na nakahandusay sa sahig ng balcony. Hawak ang tiyan. Umiiyak. At sa entablado, nakatayo si Mavic. Natutulala. Walang pera, walang asawa. At ngayon, may multo pa siya. Ang karma ay hindi naghihintay. Nandyan lang ito. Nakatayo sa gitna ng entablado. 3 linggo. 3 linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang party ng anibersaryo. Tahimik ang buhay ni Astrid. Masyadong tahimik. Inayos niya ang lahat. Hindi na siya umuwi sa mansyon nila ni Mavic. Tumira siya pansamantala sa isang penthouse unit na matagal na nilang nabili bago pa man sila ikasal. Nakapangalan sa kanya bago pa man magsimula ang kayamanan ni Mavic.
Si Mavic, nagmamakaawa pa rin. Pumunta siya sa opisina ni Lander. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Astrid. Nagpadala siya ng toneladang bulaklak at sulat. Pero para kay Astrid, patay na si Mavic. Wala nang silbi ang paghingi ng tawad. Nasa korte si Astrid ngayon. Suot niya ang isang eleganteng puting blazer. Kasama niya si Lander. "Hon, wag mong gawin to!" Hinarang ni Mavic si Astrid sa hallway ng courthouse. Hindi na ito nakasuit. Nakasuot lang ito ng gusot na polo at faded jeans. Mukha itong pagod at matanda. "Hindi ko to pipirmahan. Hindi ito valid. Tinakot mo ako." Sigaw ni Mavic, sabay punit sa kopya ng divorce papers na hawak niya. "Mavic?" Malamig na tawag ni Astrid. Hindi siya natinag. Lumapit si Lander. Ang kamay nito ay nakahanda na para itulak palayo si Mavic. "Mr. Sarmiento, kalmado," babala ni Lander. "Huwag kang makialam, Lander. Buhay may asawa namin to," sigaw ni Mavic. "Wala na kayong buhay may asawa. Andito tayo sa korte para tapusin ang kasal nyo," sagot ni Lander, seryoso. Humarap si Mavic kay Astrid. Puno ng luha ang mata niya. Totoong luha na, hindi na iyak ng pag-arte. "Astrid, mahal kita. Si Freya, mali ako. Si Freya ay isang pagkakamali lang. Babawiin ko siya sa'yo. Iuuwi ko siya sa'yo. Huwag mo akong iwan. Paano na ako? Wala na akong matitira." Tiningnan siya ni Astrid, hindi nang may galit, kundi nang may pagkamuhi. "Mavic, ikaw ang pumatay sa kasal natin. Ikaw ang nagpatay sa pagmamahal ko. At ikaw ang nagdesisyon na wala kang matitira," madiing sabi ni Astrid. "Matagal mo nang pinirmahan ang lahat. Hindi sa akin, kundi sa sarili mong kasakiman. At tungkol kay Freya, tama ka. Hindi mo siya mahal. Pera ko lang ang mahal mo." Patuloy ni Astrid. Biglang may pumasok sa hallway. Isang babaeng maputla, may pasa sa braso, at nakasuot ng maluwag na damit. Si Freya. "Ate Astrid," mahinang tawag ni Freya. Nagulat si Mavic. "Freya, anong ginagawa mo dito?" Hinarap ni Freya si Mavic. Walang galit sa mukha niya. Tanging kapayapaan na lamang. "Mavic, pumunta ako dito para humingi ng tawad kay Ate Astrid at para ibalik sa'yo ang lahat. Ayoko na." Kinuha ni Freya ang isang sobre mula sa kanyang bag at ibinigay kay Mavic. "Heto na, ang pera na ibinigay mo sa akin para sa kondo. Ang lahat ng ginastos mo para sa akin. Ibalik mo na kay Ate Astrid." "Freya, ano tong pinagsasabi mo? Huwag kang tanga. Akin to. Para sa anak natin to," sigaw ni Mavic. Umiling si Freya. "Wala akong anak, Mavic. Nagka-miscarriage ako dahil sa pagbagsak ko noong gabi ng party." Para silang binagsakan ng langit at lupa. Si Mavic at si Astrid. Si Mavic ay tulala. Ang tanging pangarap niya na magkaroon ng tagapagmana ay biglang nawala. Si Astrid, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng isang kirot sa kanyang puso. Kahit anong sama ni Freya, hindi pa rin niya ginusto ang ganitong kapalaran. "Sana masaya ka na, Mavic," sabi ni Freya. Malamig ang boses. "Wala na akong anak. Wala ka ng obligasyon. Hindi ko nahahabulin ang pera mo." "At sana, Ate Astrid," humarap si Freya sa pinsan niya. Yumuko ito. "Patawarin mo ako. Hindi ko hiningi ang kapatawaran mo. Pero hihingi ako ng tawad sa pagiging taksil ko. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito." Hindi sumagot si Astrid. Tahimik lang siyang tumingin. Bumulong si Freya. "Ako na ang talo, ate. Panalo ka. Sana makita mo na ang totoong kaligayahan mo." Tinalikuran ni Freya ang dalawa. Naglakad siya papalayo. Tumigil siya at tumingin kay Mavic. "Mavic, hindi mo ako inakit. Hindi ako ang nagpilit sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo yan sa huling pagkakataon. Walang sino man ang may kasalanan, kundi ang sarili nating kasakiman." At umalis na si Freya. Naiwan si Mavic sa hallway, nakatulala. Wala na si Freya.
Wala na ang anak, wala na ang pera. Tumingin si Mavic kay Astrid. Nag-iisa na lang silang dalawa. Astrid, lumapit siya. Nagmamakaawa. Kahit anong mangyari, tayo pa rin. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Pwede pa tayong magsimula ulit. Hindi mo kailangang makipaghiwalay. Ibabalik ko ang lahat. Inabot ni Astrid ang kanyang divorce papers. Mr. Sarmiento, malamig na tawag ni Astrid. Pirmahan mo na yan. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Hawak ko na ang lahat. Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ko. Kinuha ni Lander ang braso ni Mavic at hinila ito papunta sa silid hukuman. Wala nang magagawa si Mavic. Wala na siyang kakampi. Pinirmahan niya ang papel. Ang kanyang pirma ay nanginginig. Ang sandaling iyon, ang huling deed of absolute sale ng kanilang kasal, ay ang huling bawas sa kanyang buhay. Congratulations, Mrs. Sarmiento. You are now legally single. Bati ni Lander kay Astrid habang ipinapakita ang papel. Ngumiti si Astrid. Isang ngiti ng kaligayahan. Ngayon, hindi na siya Mrs. ni Mavic. Siya na si Astrid. Bumalik siya sa hallway. Tiningnan niya ang pinto ng courthouse. Malaya na siya. Lumapit si Lander. Inabot niya ang kamay niya. Astrid, matapos ang lahat, ano na ang plano mo? Tiningnan ni Astrid ang kamay ni Lander. Naramdaman niya ang init nito, ang katapatan. Gusto ko munang magpahinga, Lander, sagot ni Astrid. Ang sarap pala sa pakiramdam na wala nang nagtatago sa ilalim ng bubong mo. Ngumiti si Lander. Kung gusto mong magpahinga, alam mo kung saan mo ako hahanapin. Ako ang magiging pader mo. Hindi ka na nila maabot. Naramdaman ni Astrid ang pag-asa. Ang pag-asa na matagal nang nawala. Ito ang katapusan ng isang masamang kwento. Pero simula ito ng kanyang sariling kwento. 3 taon. 3 taon. Iyon ang haba ng panahong ginugol ni Lander sa paghihintay kay Astrid bago tuluyang makipaghiwalay ito kay Mavic. Pero masaya si Lander. Walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng isang art gallery. Nakatingin siya sa loob. Ang huling 3 taon ay hindi nagmadali si Lander. Hindi siya umibig. Sa halip naging anino siya ni Astrid. Naging pader. Naging friend zone na handang maging isang shelter. Kape mo, Lander. Lumingon si Lander. Si Astrid. Hindi na siya ang Astrid na may namamagang mata. Natakot na takot sa buhay. Ang Astrid na kaharap niya ngayon ay masaya. Nakangiti. Nakasuot ng simpleng white dress at ang kanyang buhok ay maikli na ngayon. Isang senyales ng paglaya. Ang gallery na kinatatayuan nila ay pag-aari na ni Astrid. Ang pera mula sa settlement niya ay ginamit niya para mamuhunan sa kanyang passion, sining. Salamat! Sabi ni Lander, sabay kuha sa kape. Ayan, ang tamis ng kape, Lander, parang ikaw. Hindi ka talaga nagbabago. Biro ni Astrid. Napangiti si Lander. Kung alam mo lang, Astrid, ang dami nang nagbago sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo, lumalim pa. Umupo sila sa isang bench sa labas ng gallery. Tahimik lang sila. Komportable ang katahimikan. Salamat sa pagbisita, Lander. Alam mo namang busy ako. Sabi ni Astrid. Okay lang, sagot ni Lander. Alam mo naman, may time ako lagi para sa'yo. Ito na ang bagong daily routine nila. Si Lander busy sa law firm niya, pero naglalaan ng lunch break para samahan si Astrid. Nagpapalitan sila ng kwento, nagtatawanan. Naalala mo ba noon? Biglang tanong ni Astrid. Noong sinabi ko sa'yo na ang gusto ko lang ay makulong si Mavic at maghirap si Freya, umiling si Lander. Hindi, Astrid. Ang naalala ko, sinabi mo na ang gusto mo ay ang kalayaan mo. Napangiti si Astrid. Oo nga, nagalit lang ako noon. Pero ngayon, hindi na ako galit. Tumingin siya kay Lander. Nakita ko si Freya nung isang araw. Nagtatrabaho siya sa isang grocery store. Payat na siya. Pero nagulat ako.
Nakangiti siya. Nalaman kong nag-aaral siya ulit sa gabi. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Lander. Wala. Hindi ako masaya na naghirap siya. Pero masaya ako na nahanap niya ang sarili niya sa tamang paraan. Hindi na ako galit. Nagsasayang lang ako ng oras at energy kung hahayaan ko pa siyang sirain ang buhay ko. Sagot ni Astrid. At si Mavic, nagpadala ulit ng sulat sa law firm mo. Nagmamakaawa na makita niya ako, humihingi ng tulong. Sabi niya, hirap na hirap daw siya. Hindi mo siya sinagot? Hindi. Hindi na siya bahagi ng mundo ko. Binigay ko na sa kanya ang huling bawas. Tapos na. Madiing sabi ni Astrid. Huminga ng malalim si Lander. Ito ang sandali. Ang sandali na handa na si Astrid. Astrid! Simula ni Lander. Masaya akong nakikita kang ganyan. Masaya ako na malaya ka na. Masaya ako na bumalik na ang dating Astrid. Salamat sa'yo, Lander. Kung wala ka, siguro nasira na ako. Sabi ni Astrid, sabay hawak sa braso ni Lander. Naramdaman ni Lander ang kuryente. Hindi siya makahinga. Hindi, Astrid. Kaya mo iyan. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka sa sarili mo. At magtiwala ka sa taong magmamahal sa'yo nang walang halong pag-aalinlangan. Tumayo si Lander. Kinuha niya ang kamay ni Astrid. Hinintay kitang maging malaya. Hinintay kitang maging masaya. Hindi ako kailanman naghahanap ng kapalit mo. Hindi ako nagmadali. Dahil alam ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangaagaw. Naghihintay ito hanggang sa mahanap ng mahal mo ang kanyang sariling halaga. Tinitigan ni Lander ang mga mata ni Astrid. Ang mga mata na ngayon ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa. Astrid, matagal na kitang mahal. Hindi lang bilang kaibigan. Mahal kita. At ngayong wala ka ng bitbit, wala na akong balak na maging friendzone mo pa. Kung hahayaan mo ako, patuloy ni Lander, gusto kong patunayan sa'yo na ang salitang pangako ay totoo. Gusto kong makasama ka. Hindi para punan ang pagkukulang ni Mavic, kundi para makagawa ng bago at malinis na alaala kasama ka. Napaiyak si Astrid, pero luha ito ng kaligayahan. Inalis niya ang kamay niya sa kamay ni Lander. Huminga ng malalim si Astrid. Tiningnan niya si Lander. Lander, sabi ni Astrid. Ang tagal kong naghahanap ng pagmamahal sa maling tao. Ang tagal kong nagpabulag, pero ngayon, nakikita ko na. Ikaw pala. Nandyan ka lang pala sa tabi ko. Lumapit si Astrid kay Lander. Inabot niya ang kamay ni Lander. Hindi para hawakan lang, kundi para ipatong ito sa kanyang pisngi. Gusto ko, Lander. Simulan natin. Bulong ni Astrid. Niyakap ni Lander si Astrid. Isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nangangako ng habambuhay na katapatan. Salamat, Astrid. Sayo ako at ako ay sayo. Bulong ni Lander. Sa wakas, natagpuan ni Astrid ang kanyang bago at tunay na simula. Ang buhangin ay mainit. Ang hangin ay amoy alat. Nakasuot si Astrid ng isang simpleng puting wedding dress. Nakatayo siya sa harap ng isang ark na puno ng mga puting bulaklak at berde na dahon. Ang sunset ay sapat na ilaw. Isang simpleng kasal. Walang mga kamera, walang mga media. Tanging mga taong nagmamahal sa kanya. 5 taon. 5 taon mula nang pirmahan niya ang divorce papers. 5 taon mula nang makita niya si Freya na tumalon sa balcony. 5 taon mula nang magpanggap siyang malakas sa harap ni Mavic. Ang lahat ng iyon ay naging alikabok na lang. Sa harap niya, nakatayo si Lander, naka-off-white barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagmamahal. Kinuha ni Lander ang kamay ni Astrid. Astrid Corazon Sarmiento. Simula ni Lander habang nakatitig sa kanyang mga mata. Matagal ko nang pangarap ang sandaling ito. Hindi ko na kailangan ng singsing para patunayan sa'yo ang pag-ibig ko. Pero kailangan ko ng araw na ito para magbigay ng pangako. Hindi ko ipinapangako na hindi na tayo mag-aaway. Hindi ko ipinapangako na magiging perpekto ang buhay natin.
Patuloy ni Lander. Ang ipinapangako ko, sa bawat pagsubok, sa bawat pag-iyak, at sa bawat tagumpay, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Hinding-hindi ako maghahanap ng ibang babae para punan ang kulang sa ating dalawa. Dahil para sa akin, ikaw Astrid, ay sapat na. Higit pa sa sapat. Naluha si Astrid. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Lander, sagot ni Astrid. Hawak ang kamay niya. Noong nag-iisa ako, hinanap ko ang sarili ko. At nang mahanap ko ang sarili ko, doon ko na-realize na ang matagal ko nang hinahanap ay nandyan lang pala sa tabi ko. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking hustisya. Ikaw ang aking walang hanggang pag-ibig. Ang ipinapangako ko, Lander, ibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Hindi ang pagmamahal na natatakot, kundi ang pagmamahal na buo. Magsisimula tayo ng malinis. Walang sikreto, walang pagkukunwari. I love you, Lander. Patawarin mo ako kung pinaghintay kita ng matagal, bulong ni Astrid. Ngumiti si Lander. Worth the wait, Miss Sarmiento. Worth the wait. Kung gayon, sabi ng pastor, ipahayag na ng lalaking ito at babaeng ito ang kanilang pag-iibigan sa harap ng Diyos. Maaari na kayong maghalikan. Yumuko si Lander at hinalikan si Astrid. Ang halik ay malambing. Punong-puno ng pag-ibig at paggalang. Hindi ito madalian at mapusok na halik. Ito ay isang halik na nangangako ng walang hanggan. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila sa buhangin, magkahawak kamay. Tumingin si Astrid sa malayo. May isang anino siya na nakita. Nakatayo ito sa malayo, sa ilalim ng isang puno. Isang lalaking payat, matanda na, at nakasuot ng gusot na damit. Si Mavic. Nakatitig si Mavic kina Astrid at Lander. Hindi galit ang tingin niya. Tanging pagsisisi. Alam ni Mavic ang lahat. Ang pagkawala ni Freya, ang pag-aalis ng kanyang mga magulang ng suporta, ang pagbagsak ng kumpanya, ang lahat ay karma. Alam niya na hindi niya mababawi ang lahat. Tumingin si Astrid sa anino. Ngumiti siya, pero hindi ngiti ng pag-uuyam. Ngiti ng pagpapatawad. Hindi na siya kailangang magalit dahil mas masaya na siya. Hindi na kailangang gumanti dahil ang karma na mismo ang gumawa nito. Dahan-dahang tumalikod si Astrid sa anino. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng dagat, ang amoy ng kalayaan. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lander. Hon, tara na? Tanong ni Lander. Tara na, sagot ni Astrid. Hayaan na natin sila. Sa ngayon, ang buhay ko ay tungkol na lang sa ating dalawa. Naglakad sila papalayo, patungo sa dapit hapon. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay 2 set lang. Walang pangatlo, walang anino. Ang pag-ibig ni Lander at Astrid ay patunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang perfect marriage, kundi sa pag-iwan, sa toxic love, at paghahanap ng tapat na puso na handang maghintay at magbigay ng tunay na halaga.